Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 2451. Ang kanyang mamahaling payong ay ipinamigay sa iba ng ganoon na lamang. Ikaw, ibalik mo yan. Naiinis siyang umungol kahit alam niyang imposibleng mabawi ito ngayon. Kahit ikaw ay nasa akin ngayon, kaya ang payong na ito ay sa akin din. Huwag mo nang isipin na bawiin. Nakangiting sabi ni Alex. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Hinapload niya ang kanyang baba habang mas iniisip iyon. Ang isang sinaunang pamilya ay siguradong may mahahalagang bagay. Sa loob ng wala pang kalahating araw, ang mga kayamanan na inagaw niya mula sa pamilyang Hancock ay nagpalaki ng kanyang kapangyarihan. Ang Tom Kasaya, sa Kiamuni's Wooden Fish, at ngayon itong Whispers of Water Umbrella ay pawang bihirang pag-aari. Siya ay gumugol ng kalahating taon sa dakilang mundo, nahaharap sa maraming panganib, ngunit makakamit lamang niya ang ilang disenteng kayamanan, bawat isa ay itinaya niya ang kanyang buhay. Mas madaling magnakaw sa mayayaman. Kahit na medyo immoral, para harapin ang sakuna sa loob ng 3 taon, hindi ito maiiwasan. Ang paraan ng paghaplos ni Alex sa kanyang baba ay tila nakakatakot sa mga mata ni Carrie. Akala niya ay may iniisip si Alex tungkol sa isang bagay na sekswal, tulad ng pagtagos sa kanya. Gusto niyang tumakas kaagad. Gayunpaman, pinabagsak siya ni Alex sa isang suntok, dahilan para hindi na siya makabangon. Asterisk. Nang magising si Shirley, naramdaman niya ang pananakit ng kanyang ulo. Ito ang mga epekto ng pagkakatamaan ng walang malay. Kinapa niya ang kanyang mga temps ngunit agad ding natigilan. Napansin niya na ang kanyang pamilya, sina Carrie, Samuel, at Frisha ay nahuli sa isang silid. Lahat sila ay nakatali ng mahigpit at inihagis sa isang kama. Ang 2 metrong lapad na kama ay tila medyo masikip. Anong nangyari? Tia, Samuel, Frisha. Nanlamig pa rin sina Carrie at Samuel, lalo na si Samuel, na sinaktan ng husto ni Pixie. Puno ng mga pasa ang kanyang mukha, at wala siyang manggagamot sa kanyang mga belang buto. Medyo bagbog din ang mukha ni Carrie na parang natapakan. At ang bakas ng paa ay parang isang trotter ng baboy. Ang Frisha ay nasa pinakamasamang estado. Ang kanyang mukha ay puno ng hoof prints. Kasalanan niya kung bakit gusto niya ng nilagang baboy trotters. Si Pixie ay isang taong nagtataglay ng sama ng loob, at bagamat gusto siya ni Alex na buhayin, hindi iyon naging hadlang sa kanya na ilabas ang kanyang galit. Kaya, tinapakan ng baboy ang mukha ni Frisha, lalo na sa paligid ng kanyang bibig, na may daan-daang marka. Ang mga marka ay nagsasapawan sa isa't isa, na walang iniwang batik sa balat na hindi nasaktan. Kung hindi dahil sa nagtatanggol na kayamanan, si Frisha ay maaaring sinipa hanggang mamatay. Magkagayunman, ang kanyang mukha ay namamaga sa laki ng ulo ng baboy. Iba talaga ang itsura niya. Kung hindi ganoon kapamilyar si Shirley sa kanyang kapatid, maaaring hindi niya ito nakilala. Frisha, gumising ka. Kumusta ang pakiramdam mo? Oh God, sinong bumugbog sa'yo ng ganyan? Nagising si Frisha sa isang salamin sa dingding na nasa harapan niya. Nakita niya kaagad ang hitsura niya at agad siyang natakot sa takot. Baboy ulo yan. Ang moldito na ulo ng baboy. Ouch, masakit. Sis, pwede bang kunin mo ang bayaw ko at palayain mo ako? Gusto ko nang umuwi. Hindi nakaimik si Shirley. Makalipas ang ilang oras, nagising na rin sina Carrie at Samuel. Ang pamilya ay humagulgol at humihikbi sa muling pagkikita. Napaluha pa si Samuel. Sumakit ang kanyang puso sa pagkikita ng kanyang kapatid. Tiyak, na humaling siya sa kanya. Noon lang, sinabi ni Frisha, tingnan mo, guys, may telepono. Gamitin natin ito para tawagan si Lolo. Sinabi ni Samuel, lahat kami ay nakatali, at hindi kami makagalaw. Paano natin ay dadial ang telepono? Gamit ang ating mga dila. Si Carrie naman ay may hinala. Itong phone bakit naiwan dito? Hindi rin napansin ni Shirley kanina. Talagang may telepono sa bedside table, at inilagay ito sa ganoong posisyon. Siya ay nagkaroon ng masamang pakiramdam tungkol dito. Maaaring live ang linya. Ito, hindi naman masama, tama. Kasabay nito, sa live streaming channel ng Switch TV,
muling sumabog ang live stream ni Michelle. Kabanata 2452. Ito ay ang Ancient Moon Conglomerate. Nahuli na ang buong pamilya. Maging ang tiyahin ni Shirley ay nahuli. O Diyos, ang kapatid ni Michelle ay napakatalino. Ang ilang mga manunood ng livestream ay may kaunting alam tungkol sa Ancient Moon Conglomerate at makikilala man lang si Carrie. Binanggit ni Shirley na ang ibang mga manunood ng mas mataas na katayuan sa lipunan, tulad ng Millers at Hendersons, ay nakatanggap din ng balita tungkol sa mismong stream na ito. Ang mga Miller ay tila natipon sa kanilang lugar. Itong Alex ay medyo nakakatakot. Si Carrie ay may isang kayamanan, isang payong, at ito ay napakalakas. Ang Divine Envoy ay hindi man lang makalusot dito. Paano siya nahuli? Ang pangunahing alalahanin ay kung paano natutunan ni Alex na labanan ang edad at oras. Ito ay masyadong mahalagang sikreto na dapat itago. Kung malalaman ng ating mga ninuno ang lihim na ito, maaari silang buhayin mula sa kanilang mga libingan at sumali sa revolusyon. Hindi tayo dapat matakot kahit nalalaban tayo sa Olympus Divine Tribe. Ngunit, ano ang magagawa natin? Ang pangunahing miyembro ng pamilya Miller ay nagkakaroon ng talakayan sa pangunahing bulwagan. Sa gitna ng bulwagan ay isang malaking screen na nagpatugtog ng live stream ni Michelle. Gayunpaman, walang tunog na nanggagaling dito dahil ni-mute ni Michelle ang stream. Tungkol sa dahilan kung bakit hindi pinatay ng pamilyang Hancock ang live stream. Hindi nila kaya. Naglagay si Alex ng harang bago ang kama. Sa kanyang kasalukuyang mga kakayahan, hindi maraming tao ang makalusot sa mga iyon. May tumawag sa psycho na iyon mula sa mga Henderson. Kailangan natin siyang sumama para hindi tayo matalo. Sabi ng isang ginang ng Miller na kumikinang ang mga mata. Hindi bata, siya ay isang matandang babae ng pamilya Miller at nabuhay ng mahabang panahon. Kung hindi siya makakamit ng isang malaking tagumpay sa mga darating na taon o makakahanap ng paraan upang mapahaba ang kanyang habang buhay, malapit na niyang maabot ang kanyang wakas. Gayunpaman, maliwanag na ayaw niyang harapin ang kamatayan. Mabuti, makipag-ugnayan sa pamilya Henderson ngayon. Lahat sa pamilya Miller ay tumango bilang pagsang-ayon. Sa katunayan, gusto nilang matutunan ang pamamaraan ni Alex sa pagkamit ng walang hanggang kabataan. Sinabi ni Old Lady Miller, ako mismo ang makikipag-ugnayan sa pinuno ng mga Henderson. *****. Agad na tinawagan ni Old Lady Miller ang telepono. Ang Panginoon ng pamilya Henderson ay hindi rin tulog, ang kanilang pamilya ay puno ng talakayan. Napansin din nila ang pagbabago ng edad ni Alex. Bukod dito, nauna sila sa pamilyang Miller at nag-imbestiga na ng higit patungkol kay Alex, sa kanyang pagpapalaki, mga miyembro ng pamilya, kasalukuyang sitwasyon, at sa mga taong kilala niya, na naglalagay ng maraming pagsisikap, lalo na sa tunay na pagkakakilanlan ni Alex. Tulad ng pagtawag ni Old Lady Miller, isang pangunahing miyembro ng pamilya Henderson ang sumugod at nagbigay ng isang dokumento na naglalaman ng detalyadong impormasyon ni Alex sa matandang master. Ang matandang master ng pamilyang Henderson, si Chanang, ay nasa katulad na estado ng Old Lady Miller. Upang maging patas, mas natatakot siya sa kamatayan kaysa sa kanya. Iyon ay dahil wala siyang gaanong oras na natitira. Dahil sa maraming pinsala mula sa mga nakaraang gawin na nakaapekto sa kanyang habang buhay, alam niyang mamamatay siya kapag hindi siya nakahanap ng solusyon sa loob ng 1 taon. Nang tumawag si Old Lady Miller at ipaliwanag ang kanyang intensyon, sumang-ayon si Chanang sa kanya. Heidi, inimbestigahan ko lang si Alex. Marami siyang pinagdaanan. Nabalitaan na minsan siyang ipinadala sa undead territory sa pamamagitan ng isang dimensional na lagusan. Hindi ako sigurado kung ito ay totoo o hindi, ngunit isang bagay ang sigurado. Dapat may trump card ang taong ito, at delikado. Si Chanang ay palaging isang maingat na tao pagkatapos ng lahat. Napabuntong hininga si Old Lady Miller, na talagang tinatawag na Heidi Miller. Chanang, pareho tayo ng sitwasyon. Sa totoo lang, kung hindi tayo magsusumikap ngayon, masasayang ang libu-libong taon ng pagsusumikap ng ating pamilya. Sa aking opinyon, ang mga tao mula sa sagradong bundok sa Hilaga ay hindi mabuti. Kung ang ating mga inapo ay magpapakasal sa banal na tagapagmana, ito ay pansamantalang solusyon lamang upang bumili ng mas maraming oras. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa huli? Tumanggo si Charming. Sumasang-ayon ako.
Ito ay isang pansamantalang plano lamang. Kaya ito ay nagpasya. Hating gabi na ngayon. Magkita tayo sa California sa loob ng 2 oras. ******. Malapit nang dumating ang bagyo. Kabanata 2453. Kasabay nito, ang mga bagay ay hindi rin mapayapa sa Rockefellers. Sa wakas ay nakarating na si Alex sa bahay, para lamang matugunan ang ganoong sitwasyon. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makausap ang kanyang pamilya. Iyon ay hanggang ngayon. Maraming kaibigan, pagkarinig ng balita, ang sumugod. Tinawag din siya ng ilang hindi makapunta. Si Hailey, ang diyosa ni Alex na nagmamay-ari ng spa, halimbawa, ay sumugod sa hating gabi. Dumating din ang kaklase ni Alex na si Nicholas. Pagkatapos, si Asher of Thousand Miles Conglomerate, ang kanyang mga dating kasamahan mula sa Divine Constabulary, ang kanyang lolo, si Jeronimo, at ang pinsang si Soraya. Maging si Nora, Dan Sear, at ang buong Michigan Stormers ay dumating. Ang eksena ay masikip at masigla. Sina Beatrice, Claire, Florence, at Maya ay nakahawak sa isang bata. Sila ang quadruplets nina Alex at Dorothy. Kahit na ang apat ay wala pang 1 taong gulang, nakatanggap sila ng banal na kapangyarihan mula sa kanilang ina, na ginawa silang mas matangkad kaysa sa karaniwang sanggol. Parang silang dalawa na, nakakalakad at nakakatalon at nakakapagsalita pa ng maayos. Ang kanilang mga kasanayan sa pag-unawa ay higit na binuo kaysa sa mga bata sa kanilang edad. Sa wakas ay muli silang nagkita pagkatapos ng mahabang panahon. Napabuntong hininga si Alex sa kanyang puso, lalo na nang maisip niya si Dorothy, na hindi alam kung nasaan. Higit sa lahat, mabilis na lumaki ang mga bata. Sa loob lang ng kalahating taon, ibang-iba ang hitsura nilang apat sa naalala ni Alex. Hindi niya magawang paghiwalayin ang mga ito. Pang-asar ni Hailey sa kanya. Kuya, ang tagal mong wala. Naaalala mo pa ba kung sino ang panganay at kung sino ang pinakabata? Nakaramdam ng hiya si Alex. Kahit may divine eye siya at kahit x-ray vision, hindi niya talaga matukoy ang pagkakaiba ng panganay at bunso. Sa isang iglap, biglang nagtawanan ang mga tao. Si Ins lang ang nabigla. Mayroon ka talagang 4 na anak. Tinama siya ni Alex. Hindi 4, kundi 5. Hindi pa nakikilala ni Hailey si Ins noon, ngunit siya ay isang sosyalidad at mabait sa mga tao. Agad siyang lumapit at kinausap si Ins. Inakala niya na si Ins ang babae ni Alex, dahilan para mamula si Ins. Kahit na matapos ang pag-aayos ng mga bagay-bagay, ipinikit ni Hailey ang kanyang mga mata kay Alex, iniisip na sila ay magsasama-sama sa madaling panahon. Matapos ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap, naging malapit na ang dalawa na tinawag na magkapatid ang isa't isa. Malalim na ang gabi, ngunit walang gustong matulog. Ang mga taong nagsasanay sa paglilinang ay walang mga isyo sa pagkakaroon ng mas kaunting tulog. Gustong malaman ng lahat kung ano ang pinagdaanan ni Alex sa panahong iyon. Inilabas ni Alex ang katawan ng mga angkan ng pickup. Nagkaroon sila ng barbecue at alak habang nagkukwentuhan. Ang lahat ay matamang nakikinig sa mahiwagang paglalakbay ni Alex. Halatang pumili si Alex ng ilang bahagi na sasabihin dahil hindi niya masabi ng totoo ang buong kwento. Nang halos ipaliwanag niya ang kanyang paglalakbay, ang paksa ng pag-uusap ay tumatalakay sa mga kamakailang uso sa Earth. Naturally, binanggit ang Mount Oro at ang mga sinaunang conglomerates, na humantong sa pag-uusap tungkol sa livestream ni Michelle. Sabi ni Jeronimo, mahal kong apo, kilalang-kilala ko ang Ancient Moon Conglomerate. Malakas ang kapangyarihan nila. Ang ating Divine Constabulary ay parang mahinang langgam na madaling mapatay sa kanilang mga mata. Ang mga kapangyarihang taglay nila ay sapat na upang baliwalain ang mga batas ng bansa. Not to mention mayroon silang Mount Oro na nakaback up sa kanila. Ang ginagawa mo ngayon ay katumbas ng pagdedeklara ng digmaan sa Ancient Moon Conglomerate. Ayos lang ba talaga? Napangiti si Alex. Ginagawa ko ito ng kusa. Gusto kong makilala ang sikat na Divine Envoy. Kabanata 2454. Alex, tungkol dito. Sa tingin ko dapat mong hawakan ito ng maingat. Ang nagsalita ay si Nora. Kumunat ang noo niya, halatang nag-aalala. Minsan nakilala ng kapatid ko ang banal na sugo ng Bundok Oro. Gusto ng Divine Envoy na siya ang maging tagapagsalita niya sa mortal na mundo, ngunit ang totoo ay gusto niya itong maging alipin. Halatang tumanggi si ate.
Nagkaroon pa sila ng napakalaking labanan, at ang aking kapatid na babae. Nasa isang dahado. Ang kapatid ni Nora ay ang Panginoon ni Alex, si Jade. Ang kakayahan ni Jade, sa opinyon ni Alex, ay tiyak na isa sa 1,000,000. Kahit si Jade ay natalo sa Divine Envoy. Ganun ba kalakas ang banal na sugo ng Morwood Oro? Kahit si Commander Benmore ay hindi niya kalaban. Nasaan si Commander Benmore ngayon? Nasaktan ba siya? Talagang may malakas na pagkakakilanlan at katayuan si Jade sa mga karaniwang tao. Kung natalo man si Jade, naging nakakatakot ang isyong ito. Kung totoo ito, talagang inaakit ni Alex ang Divine Envoy ng Mount Oro para hanapin siya. Hindi ba death wish ito? Sabi ni Nora, maayos naman ang kapatid ko. Siya ay tumakas kasama ang kanyang mga supernatural na kapangyarihan sa huli, ngunit sa masamang kalagayan. Nasaan na siya ngayon? Tanong ni Alex. Sabi ni Nora, nakaramdam ng matinding pressure ang kapatid ko. Ang mga taong bumaba mula sa Bundok Oro ay may masamang hangarin. At ngayon ang mga dumarating ay sila pa ang sinasabing mga sugo ng Diyos. Kung bumaba ang Diyos ng mga bundok, hindi maiiwasan ang isang sakuna. Kaya, ang aking kapatid na babae ay nagdala ng isang tropa ng mga elite at pumasok sa sinaunang hangganan. Natuklasan nila ang isang lihim na piitan. Kung mayroon silang swerte, mahahanap nila ang pagkakataon. Kahit na hindi nila masira ang kanilang kasalukuyang mga lakas, makakamit nila ang isang bagay. Ang sinumpaang Olympus Tribe. Sigaw ni Alex. Alex, may alam ka ba tungkol dito? Oo naman. Ang Bundok Oro ay nagmula sa ibang planeta sa universo. Ito ay bahagi ng sansinukob noong sinaunang panahon. Dati ay miyembro ng Ancient Alliance, ngunit sa huli, pinagtaksilan nito ang mga tao at sinaksak sila sa likod, kaya naman ang mga tao ay nasa napakahirap na kalagayan ngayon. Sa tuwing naaalala ni Alex ang mga paghihirap sa Atlantis, nakakaramdam siya ng matinding puot. Ang isang alyansa na sumaksak sa kanilang mga kasama sa likod ay isang tunay na kasuklam-suklam na pag-iral. At ngayon, nakarating na sila sa Earth. Kailangang malaman ninyong lahat na ito ay isang kritikal na oras para sa pagbawi ng Earth. Hindi sila naparito upang pagsisihan ang kanilang mga kasalanan. Pumunta sila dito para tapusin ang kanilang pagpatay. Nang marinig ang mga salitang ito, lahat ay nagalit. Ipinatong ni Jeronimo ang palad sa mesa. How dare they? Ang Olympus Tribe ay mabangis. Sabi ni Soraya, hula ng lahat na halos magkapareho ang Mount Oro at Mount Olympus, pero sinasabi mo na tinatawag silang Olympus Tribe. Hindi ba't ganoon din sila? Ang mga sinaunang Greek mythologies. Hindi kaya totoo ang mga ito. Si Zeus, ang Diyos ng araw, ang Diyosa ng buwan, si Athena. Lahat sila ay tunay na umiral. Wala akong masabi. Kung dumating ang makapangyarihang mga Diyos na ito, tayong mga normal na tao ay walang lakas na lumaban. Nalungkot ang lahat. Ang mga tao ay hindi namatay sa kamay ng Undying Clan noong sinaunang panahon, ngunit sila ngayon ay pupuksain ng mga taksil. Noon lang, sabi ni Daya, huwag kang mag-alala. Ang Diyos ng Olympus Tribe ay hindi pa makakapunta rito. Napatingin ang lahat kay Daya. Sinabi ni Daya, nakapunta na ako sa daanan ng Mount Oro dati. Nang marinig ang kanyang mga sinabi, agad na huminga ng malalim ang lahat. Ito ay dahil ang mga dayuhang Supremo ay tumuntong sa gininto ang hagdan ng Bundok Oro. Habang sinusubukan nilang pasukin ang bundok upang maghanap ng pagkakataon, ngunit lahat sila ay nabigo sa kalagitnaan. Gaano kakalayo sa hagdan? May nagtanong. Sabi ni Daya, hindi ko binilang. Pero nasa dulo ako ng hagdan, at nakakita ako ng gintong tulay. Ang tinatawag na Golden Stairs ay 100 lamang pababa sa tulay na iyon. Ano ang nasa kabilang gilid ng tulay? Tanong ni Waltz. Kabanata 2455. Hindi ko alam, naputol na ang tulay pagdating ko doon. May malaking harang din na nakaharang sa daraanan ko. Kung tama ang aking mga palagay, ang hadlang na iyon ay isang hangganan ng pagbuo na inilagay ng mga sinaunang, makapangyarihang nilalang. Upang protektahan ang mundong ito. Napakalakas ng harang na ito, mas malakas pa kaysa doon sa sinaunang hangganan. Kaya na-block out ang Olympus Tribe. Tumigil sandali si Daya. Malabo ang harang, ngunit nakita ko ang mga tao sa loob nang tumayo ako sa tulay, patuloy niya. Ano, may taong lampas sa hadlang na iyon. Mga Diyos ba sila?
Maging ang mukha ni Alex ay nababalot ng curiosity. Umiling si Daya. Hindi, mga demi-demonyo sila. Natahimik ang lahat, napangiti ng mahina si Daya. Actually, ang mga tinatawag na Divine Envoys ay mga demi-demon din. Ang kanilang tunay na anyo ay ang mga demonyong hayop, at hindi sila mula sa totoong Olympus tribe. Sa palagay ko ang mga hayop na ito ay pinaamo ng nasabing tribo, kaya sila ay kasalukuyang pinaglilangkuran. Higit sa lahat, magiging mahirap para sa mga demi-demonyong ito na tumawid sa hadlang. Kahit na ginawa nila, kailangan nilang gumawa ng malaking sakripisyo. Ang mas mataas na ranggo na demi-demon ay mas nasa panganib kung susubukan nilang tumawid sa mga mundo. Paano ka nakakasigurado tungkol dyan? Tanong ni Alex. Sumagot si Daya. Pagkaakyat ko roon, gustong salakayin ako ng mga demonyo sa hadlang na iyon. Ipinapalagay ko na hindi nila nais na sabihin ko sa sinuman ang tungkol sa sikretong ito, at nais nilang ikulong ako sa pamamagitan ng pagpatay sa akin. Ngunit pagkatapos, nang sumugod ang 5 sa mga demonyong iyon, 4 sa kanila ang namatay dahil sa tama ng kidlat, at ang isa pa ay lubhang nasugatan kaya bumalik ito sa orihinal nitong anyo at kinain ko ito. Lahat ay tumingin sa karne ng pabo reel sa kanilang mga kamay, iniisip na ito ay makatwiran lamang na gawin ito. Masyadong masustansya ang karne ng demonyo. Ang ilan sa kanila ay hindi na kontrol ang kanilang mga kapangyarihan mula sa pag-akyat pagkatapos kainin ang karne ng pabo reel na ito. Nilingan ni Alex si Daya. Hindi ako sigurado kung ang mga epekto ng hadlang ay mawawala sa paglipas ng panahon, kaya gusto kong tingnan itong mabuti. Tumanggaw si Daya. Sige, sasama ako sa iyo bukas. 2M na noon. Ang mga regular na tao tulad ni Hailey ay nagsisimula ng makaramdam ng antok, paulit-ulit na humihikab. Kaya naman, iminungkahi ni Alex na tapusin ang pulong na ito, sa ngayon, para makauwi na ang lahat at makapagpahinga. Ang ibang nakatira sa malayo ay inanyayahang manatili na rin sa manor. Aalis na sana sila, may naganap na namang insidente. Dumating na ang mga Miller at Henderson. Bilang napakayamang mga sinaunang pamilya, hindi nila nakita si Alex bilang isang pantay sa simula. Hindi nila naramdaman ang pangangailangan na pumasok sila na parang pag-aari nila ang lugar. Narito ang mga Miller at Henderson para bumisita. Mr. Rockefeller, alam kong gabi na, ngunit kung gusto mo, lumabas ka rito at makipag-usap sa amin. Ang boses ay kasing lakas ng kulog, na nagdulot ng bahagyang lindol sa paligid ng Rockefeller Manor. Nagulat ang lahat sa loob. Bulong ni Soraya, the Millers and Hendersons. Sila ba ang mga kaalyado ng mga Hancock? Sumagot si Jeronimo, natatakot ako na sila lang ang gagawa nito. Nagtaas ng kilay si Alex. Siya ay naghihintay para sa banal na envoy ng Olympian Army, ngunit ang Millers at Hendersons unang dumating. Mula sa sinabi sa kanya ni Shirley, ang dalawang pamilyang ito ay mahalagang salik para makapasok din sa Derayenji Temple. Hindi siya maaaring magpatuloy kung wala silang dalawa. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na lilito sila ngayon bago pa man niya magawang hanapin ang mga ito. Bago pa makapagsalita si Alex ay nagsalita na si Jeronimo. Kung alam mong gabi na, hindi mo ba malalaman na nakakaistorbo ito sa ating pahinga? Punta ka ulit bukas kung may sasabihin ka. Isang boses ng matandang babae ang nagmula sa labas. Matanda na ako, at hindi madali para sa akin na maglakbay ng ganito. Please just come out here, Mr. Rockefeller, or we'd have no choice but to force our way in. Kabanata 2456. Walang magandang intensyon ang mga dumating. Beatrice, ipasok niyo muna ang mga bata sa bahay. Huwag mag-alala, walang masamang mangyayari. Inulo ni Alex si Brittany at ang iba pa. Nang makita ang ilang mga ekspresyon ng nerbiyos ng mga bata, tila sinabi ng isa ang mood sa loob ng ari-arian ng pamilya ng Rockefeller. Isang grupo ng mga tao na hindi pa umaalis ang nakarinig ng tunog na nagmumula sa labas at alam nilang walang magandang intensyon ang mga bisita. Sinabi ng Sky ng Divine Constabulary kay Alex, ang pamilya Miller at pamilya Henderson ay hindi simpleng tao. Sila at ang pamilyang Hancock ay isang pamana ng sinaunang panahon ng isang sinaunang angkan. Napakaraming kapangyarihan nila. Bago ito, ang tatlong pamilya ay nagtago sa likod ng mga eksena, hindi nagpapakita ng kanilang mga mukha. Ngunit ngayon, hindi nila napigilan at kinailangan nilang ihayag ang kanilang sarili.
Itinatag ang pamilyang Hancock, ang Homan Technology, ang pamilyang Miller ay nagkakagulo rin sa mga nilalang, at ang pamilya Henderson ay lumikha ng isang grupo na tinatawag na Six Paths Chemicals, lahat sa liwanag ng malalaking pag-unlad. Sa katunayan, ito ay katumbas ng pandarambong. Nang marinig ang pagpapakilala ni Sky, natahimik si Alex. Teknolohiya ng Homan, mga nilalang ng kaguluhan, Six Paths Chemicals. Ano ang mga pangalang ito? Ang isa ay mas badass kaysa sa isa. Ang mga ito ay mga pangalan na maaaring magpamula sa sinuman. Ngunit malinaw ang mensahe ni Sky, ang mga magkasalungat na partido ay hindi siya ginulo. Maging ang matabang Gordon ay Sam Andel, nakasimangot, at sinabing hindi magandang pakitunguhan ang mga iyon. Malakas ang kapaligiran sa kalagitnaan ng gabi. Ang puso ng lahat ay hindi nasisiyahan sa mga bisita, at lahat sila ay may plano. Tumanggo si Brittany at inutusan siyang mag-ingat. Napangiti si Alex. Huwag kang mag-alala. Sa palagay ko ang mga taong nasa labas ay hindi makakatalo ng baboy. Hindi natuwa si Pixie. Alex, anong ibig mong sabihin? Mababa ang tingin sa mga baboy, ikaw ba? Matapang kong sabi. Lahat kayo nandito, lahat kayo hindi makakatalo sa akin. Ang karamihan ay tumingin kay Pixie na hindi makapaniwala. Baboy lang iyon. Parang hindi pa nila ito nakakain noon. Hindi makayanan ni Pixie ang tingin ng lahat, pakiramdam na nasaktan ang pagmamalaki ng kanyang baboy. Galit na galit, umiyak siya, hindi ka naniniwala sa akin, hindi ba? Well, pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang pagdurog. Pagkasabi nun ay nagmamadali itong lumabas. Sa pagkakataong ito, maraming tao mula sa pamilyang Miller at pamilyang Henderson ang dumating. Bilang karagdagan kay Old Lady Miller at sa kanyang asawang si Chanang, marami ring eksperto, tulad ng mga naengganyo ng pamilya Miller at mga psychopath mula sa pamilyang Henderson. Siyempre, hindi talaga sila psychopath, ngunit isa sa mga apo ni Chanang. Sa halos 200 taong gulang, tiyak na hindi siya bata, ngunit siya ay mukhang 30 o 40. Ang mga magsasaka ay talagang may mahabang buhay kung ihahambing sa karaniwang tao. Heidi, nandito kami para humingi ng isang bagay sa pagkakataong ito. Maging mapagpakumbaba, pag-usapan ng mabuti at iwasan ang away. Pambihirang talent itong si Alex. Sabi ni Chanang kay Old Lady Miller. Ngayon, ang lupa ay nangangailangan ng isang kabataang lalaki na mamumukod-tangi. Siya ay isang mahusay na panla. Noong nakaraan, maaaring inapipan niya ang anak ng Diyos. Pakiramdam ko ay nasa atin pa rin ang kanyang kaluwalhatian sa hinaharap, ang mga lumang antigo. At most, cheerleaders kami. Ang pamilyang Miller ay may isang dalaga. Isang likas na kagandahan, dumating siya na nakasuot ng mga sinaunang damit. Kung gagawin ang isang klasikong pelikula, maayos niyang durugan ang maraming magagandang babaeng artista. Siya ang pinakabata sa pamilyang Miller, na pinangalan ng Josephine. Siya ay napakatalino at naging pinuno ng nakababatang henerasyon ng pamilyang Miller. Marami sa mga mas lumang henerasyon ay hindi niya karibal. Katulad ni Shirley, siya ay kinagiliwan ng banal na anak ni Mount Olympus. Binigyan siya ng magic treasure at napili bilang isa sa mga kandidato. Isa pa, isang babae mula sa pamilyang Henderson na nagngangalang Marilyn, ay isa rin sa mga kakumpetensya. Kapag bumaba ang banal na anak ng Mount Olympus, isa sa 3 ang pipiliin na magpakasal ayon sa kani-kanilang pagganap. Gayunpaman, hindi dumating si Marilyn ngayon. Tumingin si Josephine kay Charming at sinabing, Senior Miller, napakataas ng tingin mo sa lalaking iyon na nagngangalang Rockefeller, hindi ba? Ang isang katutubo sa kasalukuyang panahon ay hindi kailanman nagkaroon ng pundasyon para sa paglilinang at tumaas lamang sa mga nagdaang taon sa pangkalahatang populasyon. Sa paraang nakikita ko, nakaranas siya ng mga kakaibang pagtatagpo kadalasan sa pamamagitan ng pagkakataon. Walang kapansin-pansin sa kanya. Paano siya maihahambing sa isang pamilyang may libu-libong taon ng pamana na tulad natin? Sabi ni Chanang, huwag kang magmalaki, manatiling mapagkumbaba, ngumisi si Josephine. Hindi siya dapat umamin na may mas magaling sa kanya, lalo na sa mga nakababatang henerasyon. Matapos sabihin ng mensahero ng Mount Olympus na siya ay magiging isa sa mga kandidato para sa asawa ng banal na anak, inalis niya sina Shirley at Marilyn sa loob ng kanyang puso. Pakiramdam na siya lamang ang maaaring maging karapat-dapat sa banal na anak. Kahit sino pa ay wala sa tanong.
Siya lamang ang maaaring maging asawa sa hinaharap ng banal na anak, sa linya upang paunlarin ang banal na lahi. Kabanata 2457. Sa sandaling ito, bumukas ang gate ng manor ng pamilya Rockefeller. May nakita silang baboy na walang buhok na tumatakbo palabas. May nagulat, itong Rockefeller family ay talagang matipid. Nag-aalaga talaga sila ng baboy sa bahay. Mataba ito, maputi at napakaganda. Pinapakain nito ang lahat ng natitirang pagkain na hindi nila makakain araw-araw. Ang susi ay wala itong buhok. Sinabi ng isa pang tao, hindi mo naiintindihan, hindi ba? May isang uri ng baboy na tinatawag na alagang baboy. Mukha itong asong mangmang, ngunit lumalaki ito. Dahil ito ay naglalabas ng isang pang-adorno na aroma, ito ay dapat na species na iyon. Kung bakit ito maaaring lumaki ng malaki? Malamang na kumakain ito ng labis araw-araw. Ang mga baboy ay may mga matako na bibig, kung tutuusin. Ito ang kanilang karakter. Nang marinig ito ni Piggsy, sa sobrang galit niya ay halos sumabog na ang kanyang baga. Tumayo siya, tinuro ang dalawa, at nagmura, kayo ang kumakain ng mga tira. Kayo na ang mga mukhang mangy dog. Mga tanga, ni hindi mo alam kung sino si Lolo Pig, at may lakas ka ng loob, lumapit sa pamilyang Rockefeller at kumikilos tulad ng mga barbaro. Nandito ka ba para hanapin ang kamatayan? Ang mga tao mula sa dalawang pamilya ay biglang nagkaroon ng constipated na mukha. Eto sila, pinapagalitan talaga ng baboy. Ang susi ay hindi siya tumigil. Sa halip, siya ay nagmumura palagi at sa medyo hindi kanais-nais na paraan. Sa pagiging malawak sa hinaharap ng banal na anak, hindi kayang bayaran ni Josephine ang gayong pagsaway. Hindi niya kinaya ang inaalipusta ng baboy. Sa isang sigaw, sinugod niya ang baboy upang sipin ito hanggang mamatay. Gayunpaman, may nakita siyang mali. Napakahusay ni Piggsy, na nakaiwas sa pag-atake ni Josephine. Pagkatapos maglibot sa kanya, itutok sa kanyang puwitan at sinipa ang kuko nito ng marahas. Nangyari ang lahat ng napakabilis bago pa man lumingon ang mga mata ng ilan. Boom! Ang kayamanan na nagtatanggol sa sarili sa katawan ni Josephine ay nagsimulang kumilos, na naglabas ng pulang liwanag upang harangan ang pag-atake. Sa kasamaang palad, ang Piggsy ay nasa napakataas na antas ng paglilinang. Noong nasa Sunshrine siya, maganda ang laban niya kay Alex. Kamakailan, natanggap niya ang Mystic Maiden's Old Cow's breeding technique, ngunit muli nitong pinagbuti ang lakas nito. Si Josephine naman ay isang tribulation cultivator lamang. Ang kayamanan sa pagtatanggol sa sarili ay hindi maaaring ganap na harangan ang pag-atake ni Piggsy. Nagawa pa rin ng dalawang kuko na tapakan ang puwitan ni Josephine, nag-iwan ng dalawang napakalalim at madilim na mga bakas ng kuko. Higit sa lahat, hindi nakayanan ni Josephine ang napakalakas na tulak ni Piggsy. Bumagsak talaga siya sa lupa sa mukha niya. Ang pamilya Miller, ang pamilya Henderson, at ang karamihan ay natakot. Ito ay masyadong mahiwaga. Naisip ng lahat na saglit, naghahalusinate sila, ang batang babaeng henyo ng pamilya Miller ay talagang sinipa ng baboy. At damapo siya sa kanyang mukha. Ito ay magiging masayang maingay kung ang balita tungkol dito ay tumagas. Nawalan talaga ng kalahating malaking ngipin si Josephine. Pagkatapos niyang bumangon at natagpuan ang sarili sa isang kahabag-habag na kalagayan. Sa simpleng hindi niya matanggap, she declared, matabang baboy. Dapat kitang patayin ngayon. Kabanata 2458. Piggsy ay medyo malikot sa kanyang sarili. Gamit ang mabilis nitong bilis, hindi nito napatay si Josephine sa halip, umikot ito sa kanya at inatake siya pataas pababa. Panay ang pangaharas ni Piggsy kay Josephine gamit ang front hoof nito habang panunuyadin, little poo asterisk sigh, don't be so fierce. Kung hindi ka mag-iingat, baka hindi ka magpakasal. Hinawakan ko lang ang iyong asno, at hindi ito nawawala kahit isang piraso ng karne. Tingnan mo, napakabilog pa rin nito, parang burrito lang. Hoy, ito ay medyo nababanat pa rin. Nabalitaan ko na may kasabihan ang mga tao ang mga babaeng may malaking asterisk S ay magaling magkaanak. Paano ba naman ito, pakasalan mo ako at nanganak ka ng mga maliliit na bik. Gusto kong makita si Alex na may 4 na anak. Subukan. He can produce quadruplets, so you have to provide me with quintuplets just to outnouple him. Magtiwala ka, mayroon akong lakas.
Paikot-ikot si Pixie kay Josephine habang nagdadaldalan. Napakabilis noon. Sa isang sulyap, parang napapaligiran ng bilog na liwanag si Josephine. Dahil dito, patuloy na dumarami ang mga bakas ng kuko sa katawan ni Josephine. Malinaw na nakasuot siya ng puting damit pagdating niya. Ngayon, ito ay puno ng dumi at puno ng mga bakas ng kuko ng isang baboy. Sisubog na sana si Josephine sa galit, ngunit wala siyang ideya kung paano haharapin si Pixie. Ang kayamanan sa pagtatanggol sa sarili na ibinigay ng Mount Olympus ay talagang isang magic treasure para sa pagtatanggol. Sa kasamaang palad, ang kanyang antas ng paglilinang ay hindi sapat na mataas. Dahil hindi niya ito magamit, hindi niya magawang gumana ang kayamanan sa pagtatanggol sa sarili gaya ng nararapat. Dumating na rin sa pinto si Alex at ang iba pa. Si Michelle, lalo na, ay sadyang tumakbo sa silid kung saan nakakulong ang grupo ng mga tao mula sa pamilya Hancock at dinala ang kanyang cellphone. Sinadya niyang magkaroon ng isa pang mainit na live broadcast para mabigyan ng magandang publicity campaign si Alex. Ngunit nang tumingin siya sa live na broadcast, ito ay talagang cut muli. Makikita sa screen na offline siya. Pinilit siyang offline ng system administrator. May nakita din siyang SMS sa backstage. Ito ang opisyal na abiso na ipinadala ng Switch TV, na nagsasabi sa kanya ng napakasimple na, lahat ng live na broadcast tungkol sa pamilya Hancock ay hindi na pinapayagan, kung hindi, maging handa na harapin ang mga kahihinatnan ng isang buwang pagbabawal sa iyong account, bilang parusa. Ito ay nagpagalit sa maliit na Diablo. How dare they do this? Switch TV, ikaw anak ng aso. Sinamantala mo ako sa pamamagitan ng kita sa pamamagitan ng aking mga live stream. Ngayon, dahil lang sa pinasabog ang gusali ng kumpanya ng pamilya Hancock, paano mo talaga magagawa ang mga bagay na walang prinsipyo at maging napaka-irresponsible? Nasaan ang ipinangakong kalayaan sa pagsasahim papawid? Ang ipinangakong katwiran ng mundo? Ang pangako ng kalayaan sa pagsasahim papawid at pagpapalapit ng mga relasyon ay purong F***sting bullshit. Switch TV, ikaw ay tulad ng mga bug na nang-aapi sa mahihina at natatakot sa malakas, walang gulugad. Galit na galit si Michelle. Kahit na may kahanga-hangang nilalaman sa harap niya, hindi niya ito may stream ng live. Tumingin siya sa kanyang live room at napansin ang hindi mabilang na mga tagahanga na nagtatanong. Michelle, anong nangyayari? Paano naman ang ipinangakong magdamag na live broadcast? Paano naging offline? Gusto ko pa ring makita ang mga hita ng boss ng Homan Technology. Bakit hindi ko sila nakikita ngayon? Hoy, nasaan ang reward ko? Kung walang live stream, maibabalik ko ba ang aking reward? Nang walang live stream, naging chat room ang kwarto. Nakita pa ni Michelle ang isang opisyal mula sa Switch TV na aktwal na negal ilinaw para sa kanya sa chat room, na nagsasabi na ang drop line na ito ay dahil masama ang network ni Michelle at maaaring may nagbago. Kalokohan. Ano ang ibig mong sabihin sa mahinang network? Maganda pa rin ang network ng telepono ng tiyahin ko. Sa sobrang galit, nagpost siya ng mensahe sa kanyang microblog, walang backbone ang Switch TV. Hindi na naglilingkod ang dakilang tita. Simula ngayon, ang aking Switch TV account ay selyadong magpakailanman. Pagkatapos ay type ito, ipinadala niya ito. Kapag naipadala na ang microblog message, isinara niya ang screen ng kanyang telepono at tumigil sa pagbibigay pansin sa mga bagay sa internet. Ibinaling niya ngayon ang kanyang atensyon sa pagharap sa mga pamilyang Miller at Hancock. Kabanata 2460. Ang susi sa The Ryan G. Temple. Pagkasabi pa lang ni Alex nito, parehong nagpakita ng panandaliang gulat sa mga mukha nila Charming at Heidi. Bagamat mabilis nilang itinago ito, si Alex, na ang espiritual na kapangyarihan ay walang katulad na malakas at nagtataglay ng banal na mata, ay mabilis na nakuha ang pagbabagong ito. Panic. Ano ang sitwasyon? Itong klaseng emosyon. Masyado bang abnormal? Nasa iyo ba? Ang espiritual na kaharian ni Alex ay inilabas, na bumabalot kay Chanang. Ang napakalaking espiritual na presyon ay naging dahilan upang ang matanda ay halos lumuhad sa lupa. Pinagpapawisan ang kanyang ulo, at ang kanyang mukha ay namumutla na parang sobrang sakit. Gayunpaman, mayroong isang kumikinang na berdeng ambon na lumitaw sa kanyang noo, na lumalaban sa espiritual na epekto. Si Alex ay muling nadagdagan ang kanyang lakas at sumigaw, ano ang tinatago mo? Sabihin mo sa aming lahat.
Nang makitang si Channing ay hindi na makapigil, habang ang kanyang espiritu ay nagsisimula ng kumawala at ang kanyang 5 pandama ay dumudugo, ang matandang babae ng pamilya Miller ay sumigaw, "Ano pa ang hinihintay mo? Patayin!" Ang boses ng matandang babae ay hindi kasing bilis ng kanyang mga galaw. Bago pa man siya matapos magsalita ay nakarating na siya sa harap ni Alex, at maya-maya sa kamay niya ay may hawak na isang maikling kutsilyo na may itim na ilaw na pumutok. Walang pag-aalinlangan, nilaslas niya ang leeg ni Alex. Sa mga oras na ito, tila hindi na niya iniisip kung bakit naging teenager si Alex. Gusto lang niyang patayin siya. May problema talaga. Nanatili doon ang espiritual na kaharian ni Alex. Hanggat ang isa ay nasa saklaw, ang pinakamaliit na pagbabago ay makikita. Nahuli rin ang bahagyang paggalaw ng matandang babae. Ang espiritual na kaharian ni Alex ay nakatuon sa pag-atake. May ibinato siya sa matandang babae, kaya napatigil ito sa paggalaw. Sa sumunod na segundo, nagkaroon ng kislap ng gintong liwanag. Isang gintong sibat ang marahas na sinaksak ang matandang babae. "I-block mo ako, panipi." Ang matandang babae ay may lahat ng uri ng mga kayamanan sa pagtatanggol sa kanyang katawan, tulad ng mga damit, pantalon, sinturon, maging ang mga palamuti sa buhok sa kanyang ulo. Maging ang kanyang pantalon ay may mga defensive function. Isang treasure light ang pumutok, na nagpapakita ng makulay na katawan ng matandang babae. Gayunpaman, ito ay walang silbi. Hinawakan ni Alex ang gintong sibat ni Athena sa kanyang kamay. Ito ay ganap na matalim. Sa idinagdag na landas ng Diyos, mayroon itong sariling gawang banal na kakayahan. Gaano man karaming panlaban ang mayroon ang isa, maaari silang mabutas hanggat hindi sila sinaunang. Boom, 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 boom. Panginoon ko, Lola, halimaw, how dare you? Ang mga miyembro ng pamilya Miller ay sumigaw na para bang sila lamang ang maaaring habang nabubuli ay pagtataksil. Ang mga miyembro ng pamilya Miller ay sumigaw at umiyak habang sila ay sumugod kay Alex. Lahat ng uri ng sandata at mahiwagang kayamanan ay sumugod na parang mga patak ng ulan. Noon ay may lumipad na babae. Si Daya iyon. Ang kanyang ekspresyon ay malamig at walang malasakit, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang awa sa kanyang mga kamay. Hinawakan niya ang isang sanga ng puno sa kanyang mga kamay, at ang liwanag ng kayamanan ay sumikat. Isang maningning na banal na aura ang umikot sa paligid. Mayroong kahit napakaraming mga tunog at ron. Swish! Sa isang alon ng sangay, ang mga sinakripisyong magic treasure ng mga dalubhasa sa pamilya Miller ay natatakpan ng isang banal na aura. Pagkatapos, na parang walang kapangyarihan, ang lahat ay nabasag sa lupa na may malalakas na tunog ng kaluskos. Tumalbog pa rin sa lupa ang ilang lumilipad na espada. Pinilit nilang mamatay ngunit tuluyang nawala ang kanilang paggalaw. Paano ito posible? Ang mga tao ng pamilya Miller ay natigilan lahat sa hindi paniniwala. Nabigo at nawala ng kontak ang intrinsic magic treasure ng lahat. Gusto mo bang ay bully ang iilan sa marami? Ang aking pamilyang Rockefeller ay hindi kailanman natakot. Forget what they doing, keep on doing.